Yun guys, yun pala yung mga papunta dito. Tapos may bahay sila na i-rent. Tapos wala silang kilala dito. So pwede nyo ako i-message guys dyan, mag-comments kayo sa baba. And para magka-contact tayo. Tapos pwede nyo akong i-comments din sa Facebook ko, Gerson Villarico lang naman. Comments nyo ako doon. And kung hindi kayo sigurado sa bahay na kung legit ba o hindi, message tayo. And kung malapit sa akin or kung kaya kong puntahan ko guys, bisitahin ko yung bahay. Videohan natin, kausapin natin yung landlord nyo. So yun, malalaman natin kung talagang legit. Kasi guys, mayroong mga scammer din. So alam nyo naman yan na may mga scammer din dito, marami din. So yun, lalo sa bahay. So nanghihingi sila ng down payment muna, tapos pagdating mo pala dito, wala palang bahay. So pag nandito na kayo, di ba, masakit. Kasi mag-hotel kayo, magastos yan. So kung wala kayong kakilala dito guys, pwede nyo ako i-message. And usap tayo sa Facebook, sa Messenger. And yun, pwede natin puntahan yan. Dos Davao del Sur nandito. Oh, Canada. Ng flowers. Oh. Flowers guys, oh. Oh, hello guys, good morning. Welcome to my vlog again. Ngayon guys, naglalakad-lakad lang tayo, ano. Medyo mahangin. And ito yung maliit na garden dito sa tinitirhan namin. Ayan, maliit lang siya guys. Pwede na. Pwede na umupo-upo dito. Ayan, may mga upuan. Basa nga lang kasi parang umulan. May mga bulaklak na din. Kita kasi yung bulaklak. Maganda na rin ang bulaklak. Tinaniman na rin nila eh. Yan o. Yeah. Tanim lang. Hindi pa rin din. So ngayon guys, pag-uusapan natin wala ngayon yung kung paano kami nakapunta sa Canada. O lalakad-lakad lang tayo dito. Pupunta tayo doon sa may parking lot. Kasi doon mainit. Doon tayo mag-walking habang nagkikwentuhan. Okay? So, lakad lang muna tayo dito. And update nga pala guys doon sa yung in-applyan ko kahapon. May nakuha na kasi na Pilipino na isa. Tapos may Indiano pang isa. Pangatlo na ako. Pero ang kailangan lang kasi nila yata at least dalawa. So sabi ng ibigay mo lang yung resume. Tapos sabihin nila sa boss nila. Tapos yun, tawagan na lang daw ako. So yun, hindi sigurado kung
hindi naman tumawag, wala naman. So expected natin na siguro may nauna na, so hindi tayo napili. So sige lang, apply pa rin tayo sa online. May mga online naman, tapos may mga Pilipino tayong kilala. Ano pa rin tayo, magtingin-tingin, tanong-tanong kung may hiring. So yun, may flowers pa dito guys, ganda oh. Yeah. Meron pa yan doon. Ito. So, tawa ko. O dito tayo maglakad-lakad guys. Tawak to. Ano siya? Ano sa init, mainit. Walking lang tayo dito. So yun nga guys, no. Tungkol pala doon sa trabaho dito. Maraming hiring sa online. Ang problema sa online, send ka ng mga resume mo doon, and yun, minsan hindi nagre-reply, minsan nag-ano, minsan computer lang yung nag-ano sa'yo, nagre-reply. So swertihan din talaga sa online guys. So ang pinaka best talaga dito is yung true referral. May magre-refer sa'yo na, oy, may hiring dito, pre, applyan mo to, punta ka dito, pasa ka resume, yun. Tapos nandun yung may-ari, maano ka agad, makukuha ka agad. Or pag nagustuhan ka, yun, makukuha ka agad kung walang nauna rin sa'yo. So talaga mabilisan lang guys. So mas maganda talaga dito kung marami kang kilala. Yun ang tingin ko sa trabaho dito. Pwede kayo. And pangalawa, yung mga certificate mo guys. Kasi dito ang labanan, certificate din. Siyempre, kahit magaling ka sa isang trabaho, kung wala ka namang certificate, yun, medyo tagilid ka ng konti. Maaaring swertihin ka, makuha ka, pero lamang talaga may certificate kasi inahanapan doon sa ano eh. So yun, pwera yung kung may kilala ka. Kasi kung may kilala ka, tulad nan, may hiring forklift operator. Pag nag-apply ka kasi na walang nag-refer sa'yo, hahanapan ka ng forklift driver certificate, driving certificate ba yan? O yun. So kung wala ka nun, medyo tagilid ka rin kasi yung iba meron. So malamang pipiliin nila yung meron. Pero kung may kakilala ka kasi, direkta ka sa mismong HR nila, may nag-repair sa'yo, maaaring makuha ka. Malaki ang chance mo. Gaya nung isang vlogger, si Boss Alwin. Boss Alwin, yung Alwin na ni Emma. Si Boss Alwin, wala naman talaga yung experience sa forklift. So may nag-refer lang sa kanya, and then yun, nakapasok siya sa warehouse. So doon lang niya inaral yung forklift. So wala siyang certificate, wala siyang experience sa warehouse, pero nakuha siya, di ba? So ganun talaga ang labanan dito. So ako naman, nakakuha naman ako ng food handler certificate. So kung sa mga trabaho lang sa mga kusina, sa mga restaurant, pwede naman ako. So yun, ina-applyan ko pa rin. Kaya lang wala pa namang nagre-reply kasi wala pang talagang dito sa Toronto kasi maigpit ang labanan sa lalo sa mga restaurant, kasi nga yun yung pinakamadaling makapasok ka ng trabaho. Kasi isa kasi dishwasher muna, kasi yung dishwasher, no experience naman yan, pero yun nga, referral pa rin. So yun guys, yun lang ang ko dito sa tungkol sa trabaho. So yung mga aspiring dyan na pupunta ng Toronto, so yun, be ready kayo sa magiging labanan ng trabaho dito. Swertihan lang din, maaaring maswertihan nyo, pero yun nga,
Hindi pa rin tayo susuko sa pag-apply guys. Lay pa rin tayo na-apply hanggang makakuha tayo ng trabaho. So tungkol pala doon guys sa kung paano kami nakapunta dito. Nagsimula to nung October 2022. Yun yung simula nung application namin. Nag-decide kami na pumunta dito. So October 2022 naiplano, nag-gather ng mga papeles. And then December 16 sumampa pa ako ng barko. So sa mga hindi nakakaalam guys, na nagbabarko pa ako, isa pa akong seaman. So sumampa pa ako ng December 16, 2022. Tapos si Mrs. nag-gather ng mga papeles niya. So na talaga na may lads. Kasi si Mrs. muna ang magpapabisa. So, mayroon kaming consultant guys, no? Nag-consultant kami. So si Mrs. muna ang magpapabisa. Tapos pag na-approve siya, kami naman ang anak ko. So sumampa muna ako. Tapos bumaba ako nung June 21, 2023. Under contract ako 6 months. Kasi akala ko noon alis kami ng September. Kasi September intake si Mrs. Full intake. Akala ko makakalis kami. So ngayon nagka-problema. Kasi nailad si Mrs. Asawa ko nailad August 16. Tapos yung intake niya September na. So talagang napaka-late na. So ako naman nakababa ako ng June. So disappointed ako kasi nga under contract ako. Sana tinapos ko na lang yung kontrata ko kung alam ko. So yun nga, nangyari yun. So August 16 siya so na-approve din siya mga September 15 o 16 din ba yun? 15. So nung na-approve siya, hindi na ako bumalik ng barko, hindi na ako sumampa kasi nga mag-a-apply na rin kami ng anak ko. Tapos kailangan ko rin mga papeles. Kailangan ako sa Pilipinas. So talagang inasikaso ko na rin yung sa amin, mga papeles ko, pati yung anak ko. So mga September siya na na-approve. So mga October November, mga November upfront medical. So ngayon pag upfront medical ko naman, na-sputum ako. Bumagsak ako sa sa lung test. Pina-sputum nila ako. So ngayon ang sputum is 2 months. So maghihintay ka ng 2 months na result guys. So hindi rin namin expected yun na ganun pala, ganun katagal, 10 weeks. So yun, hinintay namin. Nag-sputum ako. Tapos ang pinakahuli ko, follow up check up ng January 5. So na-deferred kami ng January intake. So hindi na naman naaabot. So dineferred na naman kami ng May na, kasi January 5 na yung ko kasi ang talagang gusto namin sabay-sabay kaming umalis. Di ngayon nag January 5 na ako, yung follow up check up, okay naman, wala namang naging problema. So yun, nailodge kami. Nailodge kami ng February ba yun? February. March kami nailodge pala. So March 12 nailodge kami, March 12. Tapos buti na lang guys, nailodge talaga kami kasi nung March 19 naglabas ang IRCC na yun, hindi na pwede isama yung family.
basta yung kinukuha mong program is diploma lang. So pwede mo isama pag masteral tsaka doctorate yung kinukuha mo. So muntik kami, 1 week na lang, buti na-lodge kami. So na-lodge kami na March 12. Na-approve din kami ng April 15. So yun, tuwan-tuwa kami kasi na-approve kami ng April 15. So may visa na kami lahat. So April 15, kumuha agad ng ticket ng April 26. So ilang linggo lang ang pagitan guys. So talagang mahal ang ticket, 3 kami. So yun, nakaalis kami papunta dito sa Canada. Kaming 3 sabay-sabay through student visa. Yung asawa ko yung mag-aaral, and kami dependents ng anak ko. So yun, nakapunta kami dito sa Canada. So yung kung napapanood nyo yung vlog ko guys, nagpalipat-lipat kami na bahay. Nandiyan na nakaano naman, nasa vlog ko naman, palipat-lipat kami ng bahay. Bago namin nakuha tong bahay na to kasi nga ito talaga ang pinili kasi malapit sa school, isang bus lang. Kasi pag winter guys, talagang dugo dito, masakit pag winter kasi sobrang lamig. So ang pinili yung malapit talaga sa school. So yun, nga pala guys, kami ay may sponsor dito. May sponsor kami sa Canada. Shout out McCarthy family. Sila yung nag-sponsor sa amin dito papunta. So yung mga aspiring guys na pupunta rito, ang papapayo ko lang talaga kasi pa naman ako dito, wala pa nga 2 months. Pero sa nakikita ko guys, kailangan mo talaga ng pera dito sa Canada. Hindi pwede yung dito ka magtatrabaho, yung kapos ba yung pera mo, yung talagang kukunin mo lang dito, magtatrabaho ka rito, malabo guys. Dito sa Toronto, hindi ko alam sa ibang province. Dito lang sa Toronto, sa Scarborough kami. Kasi dito hindi ka basta-basta talaga makapasok ng trabaho. Kahit sabihin mong hindi ka namimili, kahit anong trabaho, tulad ko, kahit anong trabaho, wala. Hindi agad-agad, di ba? So kailangan mo magpalabas muna ng pera sa sarili mo. So yun, kung student ka, syempre yung tuition pa, yung rent mo pa, pagkain pa, transportation. So hindi agad-agad, kailangan talaga guys mayroon kang pera na yun yung show money na yun na mo, magagamit mo talaga yun dito. So maano na lang siya pagka nagkatrabaho ka. Pero kung sasabihin mo na dito ka kukuha ng pera na kumari pang tuition mo siguro or pang renta, medyo guys, tagilid ka dyan kasi nga mahirap dito sa Scarborough banda. Kasi maraming Pilipino na rin dito, marami kang kompetensya. And syempre wala ka pa namang kilala dito. So ngapa-ngapa ka lang tulad namin, ngapa ka pa, wala pa kaming kakilala. So naghihintay lang kami na yun, mayroon kaming makilala, and then tanong-tanong. So yun ang mga payo ko guys sa aspiring na pupunta dito, lalo pag family kayo. Kailangan talaga may pera guys. Hindi talaga pwede yung alanganin. Malabo yung alanganin guys. Sa tuition pa lang payo ko dapat 1 year bayad nyo yung tuition. Or may na yata ngayon yung school, parang may patakaran na sila na dapat babayaran mo yung 1 year, at least 1 year ng tuition mo. Yun yung patakaran yata. Ewan ko lang sa ibang school. Centennial College pala yung asawa ko guys. So yun talaga dapat 1 year tuition mabayaran mo. Tapos kung 2 years yung program, so maiipunan mo pa yun sa susunod na taon. Kasi may 1 year ka pang palugit, hanap ka ng trabaho, maaaring makakaipon-ipon ka pa. So yun, depende sa bahay naman guys. Marami namang basement dito, marami nag-aalok. Kung family of 3 lang kayo, maraming basement dito na inaalok para mas mura siya.
pag basement. So yun talagang magandang basement kasi mura. And then medyo malayo lang siya. Yung bus naman dito guys, madali lang naman yung bus. Pero marami namang bus dito, lalo dito sa Scarborough, sa Toronto banda. Bus taka subway, yung train, marami, walang problema. Kailangan ikot din tayo guys, takbo. So dito sa Canada guys, kailangan mong bigyan yung sarili mo ng oras na mag-exercise. Kasi dito puro kain, and then puro trabaho din. So bigyan mo lang ng mga 30 minutes o isang oras yung sarili mo na mag-exercise. Kahit twice a week, takbo, or kahit anong gawin mo na mapagpawisan ka. Shoutout pala sa nag-request nito, yung kung paano kami nakapunta sa Canada. Pasensya naman, medyo natagalan yung content natin kasi medyo na busy tayo. And yun, shoutout sa iyo ma'am. Ilalagay ko lang dito sa sa gilid yung name niya. So shoutout, and ma'am, nandito na yung request nyo. Salamat sa panonood and sa comments nyo rin. Thank you. So yun lang guys, nauwi na tayo. And salamat sa panonood and sa mga bagong nag-subscribe sa atin sa YouTube channel. So marami pa ito guys, marami pa tayong gustong puntahan, marami pa tayong gustong makilala, marami pa tayong gagawin dito sa Canada guys. So sana patuloy nyo suportahan ang aking channel, ang ating channel, na lumago din ito, and maka-inspire din ng mga bagong dating or mga aspiring na gustong pumunta sa Canada. And yun, dito sa channel na to guys, sasabihin natin yung totoo, walang sugar coating. Totoo lang sa Canada, dito sa lugar ko kung saan nandito ako. So yun, yung mga gustong pumunta na dito sa lugar ko, malalaman nyo kung anong talaga nangyayari dito patungkol sa trabaho, sa mga pasyalan, o kung sa mga pagkain, mga guys, mga events. Pupuntahan din natin yan kung kaya natin lang. Yun. So dito ko lang tatapusin yung aking vlog guys. And salamat sa panonood, and see you on my next vlog. Bye. Peace out. Shoutout pala sa tatay ko, Rogelio Panday Villarico, saka sa nanay ko, Sonia Villarico, at sa mga kapatid ko dyan sa Digo City, Davao del Sur. Shoutout sa inyo lahat, and God bless.